Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan. Halina't simulan natin ang pagdiriwang pangla nating makita ang nilalandas ng Diyos sa matuwid na pamumuhay at mabigyang halaga at pagpapalang pagkalooban ng lahat ng kaaliwan sa buhay na ito tungo sa kapayapaan at kagalakan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Pinakikita natin Kristo ang kahalagahan ng buhay na meron tayong mga itinatangi, pinapahalagahan at inutuwid ng landasin upang mawala ano pamang ilahil, ano pamang hirap sa buhay at upang mapanuto tayo sapagkat may arang mabuting balitang pinanununtunan. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at dinadaing ng mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan at ang pinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galasya. Mga kapatid, hindi kaila sa inyo kung paano ako namuhay bilang masugid na kaanib ng Judaismo. Buong lupit kong inuusig ang simbahan ng Diyos at sinisikap ko itong wasakin. Nang masugid ako sa relihiyong ito, kaysing rami ng Hudyong kasinungalingan ko ang malaki ang aking malasakit sa mga kaugalian ng mga ninuno. Ngunit dahil sa kagandaan loob ng Diyos, hinirang niya ako bago pa ipanganak at tinawag upang maging lingkod niya. At nang ihayag niya sa akin ang kanyang anak,
upang ang mabuting balita tungkol sa Kanya ay maipangaral ko sa mga hintil. Hindi ako sumangguni kanino man, ni hindi ako nagpunta sa Jerusalem upang makipagkita sa mga apostol na una kaysa sa akin. Sa halip, nagtungo ako sa Arabia at pagkatapos ay nagbalik sa Damasco. Nakaraan pa ang 3 taon bago ako umakyat sa Jerusalem upang makipagkita kay Pedro. At sa 15 araw kaming nagkasama, wala akong nakitang apostol liban kay Santiago na kapatid ng Panginoon. Totoong lahat ang sinasabi ko sa sulat na ito. Alam ng Diyos na hindi ako nagsisinungaling. Pagkatapos, pumunta ako sa mga lalawigan ng Syria at Cilicia. Hindi ako nakita noon ng mga Kristiyano na Judea. Nabalitaan lamang nila na ang dating umuusig sa kanila ay nangangaral ngayon tungkol sa pananampalataya na kanyang sinikap na wasakin noong una. Kaya't nagpuri sila sa Diyos dahil sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ako'y iyong sinisiyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, poon ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko, sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malaya, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man, ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita, o Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Lahat ng ito ay nakikintal sa puso ko at loobin. Ang buto ko sa katawan noong iyon ay hugisin. Sa loob ng bahay bata, doon iyong napapansin. Lumalaki ako roong iyong di nalilihim. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, pumasok si Jesus sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito'y may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda, kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, Panginoon, sabihin pa mo niyo sa kapatid kong tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Simple lang ating mabuting balita, pero ilarawan natin na kung ano yung nangyari sa bahay ni Marta, ni Maria,
Sila magkakapatid na mga kaibigan ng ating Panginoong Kristo, lalong-lalo na mga kaibigan niyang si Lazaro. Yan. Kaya madalas na pupunta sa ating Panginoong Kristo sa bahay ni na Marta, ni Maria at ni Lazaro, sila'y magkakapatid. At hindi lamang nag-iisa si Kristo pag pupunta, dumadalaw sa mga bahay na kanilang patutunguhan kasama ang kanyang mga alagad. Kaya isipin lamang natin, naroon si Kristo at ang 12 alagad. Marami na yon sa isang tahanan, hindi ba? Maliit lang mga tahanan nila, kaya at medyo mahirap gumalaw sa maraming bisita, maliit lang ang bahay, di maganong kalaki ang bahay ni na Marta, ni Maria at ni Lazaro. Hindi lamang iyon, ang mga taong bayan, sapagkat nababalitaan nila na naroon sa lugar nila si Kristo, dudumugin talaga. I-crowd gatherer ang ating Panginoong Kristo, kanya at ang mga alagad. Kaya ibig sabihin, napakaraming tao sa paligid. At alam ng mga tao, ilan doon, siguro sa mga makakapitbahay o maging malalayo ang mga bahay, sabihin, ayan si Kristo, ay tutungo yan sa bahay ni Lazarong kanyang kaibigan, naroon si Marta at saka si Maria. Ito ang ating mabuting balita na tagang pinipicture out natin. Ang daming tao. Naroon ng ating Panginoong Kristo, 12 alagad at 10 na mga taong nag-uusyoso o nakakabalita na si Kristo na sa kanilang lugar. Kaya dudumugin ng lahat ng mga tao ang ating Panginoong Hesus Kristo. Heto ngayon ang nangyari sa loob ng tahanan. They are very much welcomed by Maria and Marta. Tinanggap ng buong puso ang ating Panginoong Hesus Kristo bilang bumisita sapagkat dumaan muna sa kanilang nayon sapagkat marami pang patutunguhan ang ating Panginoong Hesus Kristo. Ang mga bagay nito ay inilalarawan sa atin ni San Lucas sa kanyang pahayag sapagkat ang mga simple mga pangyayari malalim ang itinuturo ng ating Panginoong Kristo at nagbibigay ito ng magandang eksena sa buhay na makikita rin natin hanggang sa kasalukuyan. Na ibig sabihin, ang payo ni Kristo, ang kanyang mga tagubilin at ang kanyang mga pinapahayag, oo nga at may partikular na ito'y tinututukan at inilalaan, pero may aral at dulot nito hanggang sa wakas ng daigdigan. It becomes already very meaningful. At sa lahat ng kapanahon hanggang sa wakas ng sa daigdigan, may naganap na pangyayari, oo, pero ang kanyang mga paliwanag pahayag, hindi lamang sa mga pangyayaring naganap sa panahon ni Kristo at ng mga alagad, meron din diwa at kahulugan nito sa kasalukuyan. Kaya madalas natin sasabi, si Kristo noon, si Kristo ngayon, si Kristo bukas. Yan, pinapahayag ang turo sa aral ng mabuting balita. Ika nga ang hospitalidad, the hospitality of Martha at Mary ay pinakita nila sa ating Panginoong Kristo sa mga 12 alagad, 10 na ibang mga tao na naroon nag-iintay sila kung ano mangyayari sa ganitong eksena na dumalaw nga ang ating Panginoong Hesus Kristo. Siyempre, kinagawian sa isa sa mga tahanang iyon na pagsilbihan ng ating Panginoong Kristo. 10 na mga alagad na naging abala nga si Marta sa mga gawaing bahay. Nung una, marahil sasabihin ng ating Panginoong Kristo sapagkat hindi lamang ito na nangyari isa lang ang pangyayari, kundi madalas, hindi lang minsan, kundi madalas na nangyayari ito sa tuwing dumadaan ng ating Panginoong Kristo sa nayong iyon, hindi siya dadaan sa bahay ni na Lazaro, ni Maria at si Marta. Kaya ibig sabihin ay parang kinagawian na nga, pero kakaiba ngayon. Kaya ito yung sinulat ni San Lucas. Kakaiba ngayon ang mga naganap na pangyayari sa pagiging abalang-abala ni Marta sa paghahanda kung ano mapapakain niya sa ating Panginoong Kristo sa kanyang mga alagad na tumungo sa kanilang bahay o tumungo sa nayon at dumaan sa kanilang bahay.
At ito ngayon ang naging eksena, no, sabi natin simple-simple, pero punong-puno ito ng diwa at kahulugan na hanggang sa kasalukuyan may halaga at kahalagahan pa rin sa ating kapanahunan. Ang nangyari na medyo naiba ang timplan ni Marta sa pag-aasikaso at talagang siguro balang-abala at naliligalig sa pagsisilbi sa ating Jesucristo sa mga 10 na iba pang mga tao doon at talagang hindi na niya makuhang kumilos ng oo nga't abala pero may kilos na tagamahinahon at punong-puno ng sigla at kagalakan. Ito ngayon at naaaburido na at sinasabi sa ating mabuti na liligali, sabihin sanga-sanga ng mga hirap ang dumarating kay Marta sa pagsisilbi. Ito ang napansin ng ating Panginoong Jesucristo At sabihin siguro kung habaan natin ating mabuting balita, ngayon lang napansin ng ating Jesucristo ang ganitong actuations o mga nilalaman ng puso't kalooban ni Marta na talagang ginamit ang salitang naliligalig at nababalang-abala sa maraming bagay na hindi na ito nagbibigay na kagalakan, na kasiyahan, na kontento, willing to serve with happiness, kahit na maraming mga gawain, pero willingness to serve ay naroon pa rin. Nawala na yung ganitong diwa ni Marta. Kaya sabihin na hindi lang ito minsan ng pagdalaw, madalas na dumadalaw ng ating Jesucristo. Ngayon lamang nagkaroon ng ganitong pagkaligalig at pagkabalisa at pag-alala kung ano magagawa niya. Kaya humarap siya sa ating Jesucristo. Bakit si Kristo siya humarap at hindi humarap ka kay ba't di niya pagsabihan ang kanyang kapatid na si Maria na nung dumating ang ating Jesucristo, naupo sa kanyang paanan at nakikinig kung ano man sasabihin ni Kristo, nakikinig kung ano may kukwento ni Kristo, nakikinig si Maria kung ano man sasabihin, basta taimtim siyang nakikinig. At ito ang minarapat ni Maria na kanyang gawin imbis na tulungan si Marta sa mga pag-aasikaso sa kanilang mga bisita, naupo na lamang sa paanan. Inilalarawan ng isang tagapangaral ang natawag na rabbi, the rabbi, upang merong nakikinig na ito ay nakaupo sa paanan na nagpapahayag. Kaya itong mabuting balita na ipinatampok natin ngayong araw na ito ay binibigyan ng aral ng ating Jesucristo. Una, Marta, balang-abala ka sa maraming bagay. Hindi lamang iyon, naliligalig ka. Ang salitang ito ay matindi sa kanyang kapanahunan at ano kaya mas matindi pa kapag isang tao ay nababalisa, naliligalig, naaaburido na talagang sukol na kanyang pagiging sa kanyang pagtatrabaho to the extent na magrereklamo ka na lamang. Di ba? Inanapansin ng ating Jesucristo. Ano ba nangyari sa iyo, Marta? Hindi ka naman talaga ganyan Dumating na itong ganitong pagkakataon. Oo, hindi na nila minsan kami dumadalaw, madalas sapagkat tayo magkakaibigan. Pero napansin ko, nababalisa ka na, ligalig ka at natataranta ka na hindi mo malaman kung ano ang gagawin mo. Kaya minarapat mo na magreklamo. Yan ang sabihin na upang sabihin may mga ito na yung aral ng ating Panginoon. Alam ba si Maria, ginawa lang niya kung ano yung talagang kailangan. Ito ang kanyang pinili na talagang kailangan niya. Kaya sasabihin natin sa galawan natin mga pagninilay, nga't marami tayong pinagkakabalaan, yan nga ba ay mahalaga sa iyong buhay? Na nga't maraming gawain, santambak na gawain, but the willingness coming from your dear heart is good for taking all these responsibilities. Tinatanong tayo ng ating Jesucristo tuwing tayo ay sa dami ng ating mga gawain, lalo na sa panahon ng ngayon, di ba? Napakarami santambak na gawain. Naroon pa ba yung busilak na puso't kalooban na talagang gumagawa
na hindi ka nagrereklamo, na may kapanatagan ng iyong kalooban, anumang damakmak ng trabaho iyan, the willingness of the heart is really the way of good life. May kusa ba ito at kaligayahang na tagang magagawa mo mga bagay nito, anumang hirap, sapagkat tinatanggap mo may kaluwagan sa iyong kalooban, hindi ka nahuhimutok, hindi ka hindi ka talagang lubos na nahihirapan upang magreklamo ka, sapagkat baka naliligali ka sa maraming bagay at abalang-abala ka sa maraming bagay. Yun ang gusto ng ating Piyerso Kristo, maipakita sa atin kung ano dapat na saloobin ng tao sa paggawa. May dangal ang mga gawain ika nga na nung paman ay binigyan na ng ating Panginoon Kristo, sapagkat hindi naman ito ang minana nung araw. Nung araw ang gawain ay isang duri ng parusa, sapagkat ito ang nangyari sa kaparusahan tinanggap ni Eva at ni Adan. Pinarusahan sila, sasabihin talaga sa pagpatulo ng inyong pawis, Eva at Adan, na magtrabaho kayo, kaya ibig sabihin ng parang pagtatrabaho isang patunay na parusa. Binago ng ating Panginoon Kristo ang mga bagay na ito. Ang pagtatrabaho ay isang marangal at may dangal na gawain. Hindi ito isang uri ng parusa. Kaya nga ba, sapagkat hindi ito parusa, ito ay may dangal, willingness to do it is best way of responding to the need for one's participation in life. Kaya sasabihin ng ating Piyerso, naliligali ka na naman, hindi ba? Parang pinarusahan ka sa iyong mga gawain, pagsisilbi sa amin, pero hindi ganyan dapat ang iyong maging salubin. Na noong paman, ito na naadikain ng ating Panginoon Kristo to clear up everything that's really coming from the heart, upang ipahayag bukal sa kalooban ng mga gawain. Anuman ang dami ng iyong mga gawain, sapagkat masaya ka sa iyong mga gawain, sandamakmakman mga gawain, bukal naman sa kalooban ang iyong mga ginagawa, at ito ay higit na nararapat dapat kay Marta, na dumating ang kanyang pagreklamo sa maraming tambak ng mga gawain, at na talagang dapat ay ibalik niya ang kanyang puso't kalooban sa tamang nilalandas ng ating Panginoong Jesucristo. Yan ang senaryo ng ating mabuting balita. May ipapasok pa rin tayo. Hindi ba napakaganda kung ang kombinasyon ng trabaho at panalangin tulad na ginawa ni Maria ay maging sangkap ng ating buong buhay? Hindi lamang puro panalangin o kulang sa gawa, hindi lamang puro gawa, kulang sa panalangin. Ora et labora lang naman, di ba? Panalangin at gawain ay mahalaga sa ating buhay upang sabihin, tayo mga Kristiyano, oo nga't abala tayo sa ating mga gawain, hindi man natin malilimutan ang napakalagang bahagi sa ating buhay na pinakita ni Maria sa ating mabuting balita sa larangan ng panalangin. Kaya ibig sabihin, kung ating lalong pagninilay ng ating mabuting balita sa eksenang nangyari kay Maria at kay Marta, at sabihin natin, why not the combination of Marta and Maria in our lives? Nagtatrabaho tayo, willingness coming from the heart, bukal sa kalooban, at hindi lamang iyan, may bahagi pa rin tayo na dapat tayo ay makinig sa Diyos, manalangin, umugnay palagian sa Diyos. Pwede pa rin sabihin, all the while that we are working, whatever that we are doing, we do it mindfully in the name of God, or in the name of our Lord Jesus Christ. Abalang-bala ko sa aking mga gawain, pero ang mga gawain ko pala ay taliwa sa inaaral ni Kristo, o kaya ay may pagkalabag sa kautusan ng Diyos. Hindi magandang gawain yan. Pero all the while na ako ay abala sa aking mga gawain, alam ko na ang ginagawa ko ay kalugod-lugod sa mata ng Diyos, siyempre sa mata ng tao. Kaya sasabihin natin, the ora et labora of our lives, making it a well-dedicated way of life, that we deal with the goodness of whatever work that we are doing, because we do it in the name of our Lord Jesus Christ, in His words and in His deeds, forever and ever. Amen.
Halina mga kapanalig at dumulog tayo sa Diyos para lang natin mabigyang daan ang ating buhay pagpapala, malayo sa anumang pagkaligalig at pagkaabala na nawawalang saysay ang pagtibok na ating puso na maging mahinahon at punong-puno ng pag-asa. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa buong daigdig naway maging bukas sa tahanan para sa lahat ng maliliit nating mga kapatid. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga labis na abala sa mga bagay sa mundong ito na kumukupas naway magkaroon ng pagpapahalaga sa pakikinig sa salita ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Katulad ni Maria, naway piliin natin ang higit na mahalaga at tanggapin si Jesus sa ating puso at buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at naghihingalo, naway tumingin kay Kristo sa oras ng kanilang paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway manahan sa tahanan ng Diyos magpakailanman. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Dito natin itataas ang lahat ng ating mga pagsinasambit ng mga kahilingan na gagaling na binubukalan ng ating mga puso. Oo nga't marami tayong pinagkakabalangan, marami tayong ginagawa sa araw-araw, pero mga gawain ito'y nabibigay daan sa lalo nagiging matibay ang ating pananampalataya at punong-puno tayo ng pagpapahalaga sa buhay na ito na oo nga't tumitibok ang puso sa lahat ng kabutihang gawain ng Diyos. May mga gawain nagbibigay dangal, nagbibigay buhay at pag-asa. Kaya di gimunawa ang Panginoon ng lahat ng aming mga pagdulog. Oo nga't may hirap din ang aming mga gawain, pero nagiging magaan sapagkat mayroong itong kapanatagan ng kaloobang gagampanan ng ating mga tungkulin. Sa tulong at awa na iyong dakilang pagmamahal at paggabay, pakatulungan mo po kami sa lahat ng aming mga pinagkakabalangan at ito naway bukal sa aming kalooban, nagbibigay kasiyahan. Ang lahat na ito iniling namin sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas, naway sumaamin sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan.
Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaan sa iyo ay likas, sa pagpupuri nami ay nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa magitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan, sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak at nihaling namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapi mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francis na aming Santo Papa si Onesto, na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos Amang makapangyarihan, Ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal, kaisa ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Mapuspos nawa tayo ng biyahe ng Diyos sa tunay na papahalaga sa gawain at pagdarasal upang lalo maitampok ang Diyos sa piling natin punong-puno ng kasiyahan. Ating ngayong awitin ng panalangin tinuro sa atin na ating Panginoon ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Pero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Pero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Pero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong Hesu Kristo, dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, makapalad na matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa mahal na Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay, iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa pagsasalo namin sa pagkaing inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabanalang sakramento sa altar at sa ating pong pagtatanod at sa kalakipang ating pong mga panalangin. Sa bandang huli, ito ang magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos itong ating banal na gawain ng pagdiriwang ng banal na Eucharistia.
Mga kapanalig, bilis ang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabalbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan.
Tungayin mo po ng may kagandahang kalooban ng iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ang hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum mego sacramentum venerem cieloi et antiquum documentum nobis redactitui restituides supplimentum sensuum defectui genitoque lausetiu illatio salus uno virtus coque sine benedictio occidenti abundoque compassit laudatio. Amen. Panem de cielo, prestatis tiei. Omne declamentum mense abente. Oremus. Deus, qui nobis ob sacramento mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, tribue quesimus, ida nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tuae fructum in nobis iuditor sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum.
ang banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Purihin Santissima. ang kalsinisang paglilihi sa Purihin Kanya. ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malulhating pag-aakyat sa Purihin ang langit. kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalsinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,